Yeah, actually, sobrang protective ko sa kanya. Pinapanood ko yung scene sa monitor. Pag medyo feeling ko delikado yung scene, papanoorin ko siya. So yung character mo na si Alex, parang is described as a protector. So ikaw ba nakaka-relate ka doon? And if so, paano mo siya, kumbaga, ipinapakita kay Elle? How do you show yung pagiging protector? Lumaki po akong ako lang po ang lalaki sa family, so sobrang nakaka-relate po ako doon. Lahat po ng kapatid ko babae, wala po akong daddy. May daddy ako syempre, pero hindi ako lumaki kasama yung daddy ko. So I had to stand up for my family. I had to provide, and in a way, pinoprotektahan ko na din sila. And of course, nung dumating si Elle sa life ko, doon ko nalagay lahat ng oras ko din. So, kasi ano siya, masarap niya kasi alagaan, and masarap niya protektahan. And well, di naman niya need yun, pero yun yung gusto mo bigay sa kanya. Yan, so nakaka-relate ako. So pag yung mga sa scenes nyo ba, like may konting intimate, yung pagiging overprotective mo ba, medyo nag-kick in din mo siya in a way? Yeah, actually, sobrang protective ko sa kanya. Pinapanood ko yung scene sa monitor. Pag medyo feeling ko delikado yung scene, papanoorin ko siya. Tapos sa isip ko, pag nangyari dito, pupunta ko to agad sa set. Ako na mismo ang aayos. Hello. Mike po. Yan. Okay. Lahat ng mic, ano, no? Lolo ko. Okay. So, Elle, hearing that naman, how do you feel na yun nga, parang sobrang inaalagaan ka na, she makes sure na protected sa pagdating sa mga eksena niyo? Very, very grateful. Kasi alam mo, feeling ko kung wala dito si Derek, talagang nabaliw na talaga ako mag-isip. Kasi nadadala mo talaga yung eksena eh. And he always makes sure na okay ako. Kasi halos hindi po kami gumagamit ng double. And si Derek nagbabantay na po minsan sa monitor. So parang it's really nice to have someone that supports you and cares for you. And I mean, everyone cares for you na parang they made sure na safe kami. Pero syempre iba pa din yung partner mo na nandyan lang sa tabi mo, na i-comfort ka, na make sure niya na hindi ako masasaktan talaga. And iba rin yung parang pagpa-uwi kayo, na after all the heavy scenes, mapapag-usapan nyo na kamusta yung mga eksena na to, how do you feel about it, are you okay now? Tapos minsan kasi hindi mo rin mabibitawan agad-agad yung emotion na yun. So siya, he's always there to support me and to talk to me, to listen, and I really, really value that. This time, you are portraying kontrabida, no? Kontrabida to Derek per se, yan. So, ano yung fulfillment na nakukuha mo doon? And at the same time, ano yung nagiging realization mo? Parang nagkakaroon ka ba ng thoughts na, oh, this time, I'm doing a villain role for Derek? Ako po, initial talaga nung sinabi mo, Ate Rose, mahal ko yung trabaho ko. Yun yung isip ko lang. Gusto ko talagang umarte. Na lahat ng role, parang gigil akong gawin. Kahit anong klaseng. Kasi dito po sobrang nahihirapan. Ito honestly, I've been doing character na po na sobrang dami na. Pero ito yung character ni Seb, sobrang dito ako pinaka na-challenge. Kasi pumunta ako ng set day 1, alam ko na yung character ko. Pero pagdating ng set, binago ni Tatay Rado lahat. Tapos every taping, every scene namin, ginagabayan niya kami, nabubuo siya habang ginagawa ko yung character. So hindi, parang sa akin, ay ganong feeling na hindi mo alam kung ano talaga yung character mo. Tapos nabubuo siya while ginagawa mo siya. Tapos bilang kontrabida ni Derek, happy ako. Kasi ano kami, twins pa lang kami, nag-aasaran kami. Tapos grabe, sabi ko nga, lagi ko sinasabi to, proud ako sa maturity ni Derek dito sa soap na to. Kasi lagi kami nasanay kami, nagbibiroan talaga kami. Diba? Ang dami na mga issues before, no? Mga bata pa kami. Talagang makulit talaga kami ni Derek. Alam mo yan, Ate Rose, sa inyo kami lumaki. Pero ngayon yung maturity niya, bilang aktor, yung craft niya po nakikita namin dito. So yun, i-comment ko yun kay Derek. Tsaka sobrang team captain talaga siya kapag nagtatrabaho kami dito. Talagang gusto niya lahat ng scenes maayos, talaga nire-remind niya lahat, walang maglalaro, seryoso tayo magtatrabaho. And Derek, ano din ang reaction mo dun sa
napakabonggang statement sa'yo ni Christopher? Yung una mo kay Christopher, isa si Christopher sa mga taong pinaka-proud ako sa industriya. Isa siya sa mga pinakamagaling na actor sa generation niya. And ang gusto ko kay Christopher, ang number one na natutunan ko sa kanya is grabe yung pagbabago niya, kumapit siya kay Lord. Diba? Napaka-mature niya as a father, napaka-mature niya as a person. And siguro, kaya ako nagbago kasi na-inspire ako sa'yo, bro. Yeah. And of course, dahil kay El, pero syempre, the people grew up with, nakikita ko grabe ang gagaling na nila, grabe na yung changes nila. So parang, it's time for me to change na rin, ganun, nakakalimutan na yung past.